Sa wakas, matapos ang 5 taon, sa loob ng nakakasulasok na iskinita ng Tondo, natagpuan na rin niya ito. Si Andrea, ang init, ang alikabok, ang amoy ng pinaghalong basura at piniritong isda na kumakapit sa hangin. Perpekto ang lugar na ito para sa kanya. Isang lugar na nabubulok para sa isang babaeng may nabubulok na kaluluwa. Pinigilan ni Marco ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela nang minamaneho niyang tricycle. 5 taon, 5 taon ng galit at puot ang kinimkim niya sa kanyang dibdib. 5 taon niyang binuo muli ang kanyang sarili mula sa pagkawasak na idinulot nito. At ngayon, narito siya, hindi bilang si Marco de Villa, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahati ng Makati, kundi bilang si Kiko, isang hamak na tricycle driver, nakasuot ng kupas na t-shirt at luma, punit-punit na maong. Ito ang perpektong paghihiganti. Gusto niyang makita ang gulat sa mga mata ni Andrea. Gusto niyang makita ang panghihinayang nito kapag nalaman nitong ang lalaking minamaliit niya ngayon ay ang lalaking tinalikuran niya noon. Gusto niyang ipamukha rito ang lahat ng nawala sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba sa tricycle, ipinarada ito sa isang tabi kung saan hindi siya agad mapapansin. Doon, sa harap ng isang maliit na karinderya, nakatayo si Andrea. Ganoon pa rin ang itsura niya. Ang mahaba at itim niyang buhok na nakatali lang ng simple. Ang balat niyang kayumanggi. Ngunit may pagbabago, may bahid ng pagod sa kanyang mga mata at mas payat siya ngayon. Ang mga mamahaling damit na dati niyang isinusuot ay napalitan ng simpleng duster. Napangisi si Marco, isang mapait na ngisi. Tama ang hinala ko. Naghirap ka nga, bulong niya sa sarili. Iyan ang napapala ng mga mukhang pera. Akmang hahakbang na siya palapit nang may mapansin siyang kakaiba. May isang matandang pulubi na nakaupo sa bangketa, nanginginig na inilahad ang kamay kay Andrea. Sa halip na iwasan ito, lumuhod si Andrea. Sa harap ng matanda, may kinuha siya sa kanyang supot, isang supot na halatang naglalaman ng kanyang sariling pananghalian. Inilabas niya ang isang piraso ng tinapay at isang bote ng tubig. Pasensya na po, Nay. Ito lang po ang kaya kong ibigay sa ngayon. Narinig niyang sabi ni Andrea sa malumanay na boses. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi ito ang Andrea na nasa isip niya. Ang babaeng binuo niya sa kanyang imahinasyon sa loob ng 5 taon ay sakim, makasarili at walang puso. Ang babaeng nasa harap niya ngayon na nag-abot ng sarili niyang pagkain sa isang pulubi ay iba. Pakitang tao lang yan. Mabilis na sabi ng isang boses sa kanyang isip. Ganyan ka naman talaga, di ba Andrea? Isang magaling na aktres. Patayo na si Andrea nang biglang may isang munting boses na sumigaw mula sa loob ng karinderya. Mama! Mama! Isang maliit na batang lalaki ang tumakbong papalabas. Nakasuot ito ng lumang sando at shorts, pero ang mukha nito ay nagliliwanag sa tuwa. Mabilis itong yumakap sa mga binti ni Andrea. Agad na nagbago ang anyo ni Andrea. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang kapantay na pagmamahal. Ngumiti siya, isang nangiting hindi pa nakikita ni Marco sa loob ng napakatagal na panahon. Isang nangiting totoo. Oh, Leo anak, dahan-dahan lang, sabi niya habang ginugulo ang buhok ng bata. Tapos ka na bang tulungan si Aling Nena sa loob? Tumango ang bata. Opo, Mama, sabi niya. Ang sipag-sipag ko raw. Natawa si Andrea. Talaga? Mana ka talaga sa akin. Nakatayo lang si Marco sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Isang eksena na dapat ay wala siyang pakialam. Pero hindi niya maialis ang kanyang mga mata. At noon, dahan-dahang lumingon ang bata. Tumama ang paningin nito sa direksyon kung nasaan si Marco. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng inosenteng saya. Sa isang iglap, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang mga mata,
ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kapag siya'y ngumingiti, para siyang tumitingin sa isang multo mula sa kanyang nakaraan, isang multo ng kanyang sarili. Nawalan siya ng hininga. Parang may isang higanting kamay na humigpit sa kanyang dibdib. Pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Hindi, hindi maaari. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, pero walang lakas, walang saysay. Dahil ang katotohanan ay nasa harap na niya, malinaw pa sa sikat ng araw. Nakikita niya ang sarili niya sa mga lumang litrato, ang batang Marco na nakangiti sa kamera. Ganoon na ganoon, bawat detalye, 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula noong iwan siya nito. At ang bata, mukhang nasa 5 taong gulang. Ang kalkulasyon ay kasing bilis ng kidlat at kasing sakit. Halika na anak, uuwi na tayo. Malambing na sabi ni Andrea, habang hawak ang kamay ng bata. Hindi niya napapansin ang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaking ang buong mundo ay gumuho na. Nagsimula silang maglakad palayo. Ang mag-ina, papalayo sa kanya. Bawat hakbang nila ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Marco. Ang plano, ang paghihiganti, ang galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon. Lahat ay walang kwenta ngayon. Nakatayo siyang parang estatwa sa gitna ng magulong iskinita. Basag ang maskara ng pagbabalat kayo. Ang plano niya, ang galit niya, ang 5 taon ng paghihinagpis, lahat ay naglahong parang bula. At sa gitna ng pagkawasak na yon, isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong na halos hindi marinig. Puno ng pagkalito at takot. Anak ko? Ang unang sinag ng araw na sumisilip sa maliit na siwang ng kanilang bintana ang nagsisilbing alarm clock ni Andrea. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat na huwag gisingin ang anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Leo, ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng anak. Ang mahahabang pilikmata nito na bahagyang nanginginig sa bawat paghinga. Ang maliit na ilong at ang mga labi nitong medyo nakaawang. Sa bawat pagtitig niya sa kanyang anak, nakikita niya ang isang pamilyar na anino, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Pero agad niya itong iwinawaksi. Si Leo ay sa kanya. Siya lang ang nag-aruga, nagpalaki, at nagmahal dito, at iyon lang ang mahalaga. Tumayo siya at nagsimulang maghanda para sa panibagong araw ng pagkayod. Ang kanilang maliit na kwarto ay simple lang, isang banig sa sahig, isang maliit na aparador, at isang mesang nagsisilbing kainan at sulatan ni Leo. Pero para sa kanya, ito ang kanilang palasyo, isang ligtas na kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. Amoy ng mainit na sinangag at pritong tuyo ang gumising kay Leo. Mama, ang bango, sabi ng bata habang kinukusot ang mga mata. Ngumiti si Andrea at hinalikan ito sa noo. Good morning, mahal ko. Halika na. Kain na tayo para lumaki kang malakas at matalino. Habang kumakain sila sa maliit na mesa, pinapanood ni Andrea ang kanyang anak. Sa kabila ng kahirapan, sinisiguro niyang hindi kailanman mararamdaman ni Leo na may kulang sa kanila. Ang kulang sa materyal na bagay ay pinupunan niya ng sobra-sobrang pagmamahal at pangaral. Mama, bakit po kailangan nating magtrabaho lagi? Tanong ni Leo. Dahil anak, ang bawat butil ng kanin na kinakain natin ay galing sa malinis na paraan. Tandaan mo, mas masarap matulog sa gabi kapag alam mong wala kang tinatapakan na ibang tao. Paliwanag niya. Pagkatapos ihatid si Leo sa daycare center ng barangay, dumiretso si Andrea sa kanyang trabaho sa karinderya ni Aling Nena. Ang trabaho ay mahirap. Maghugas ng pinggan, maglinis ng sahig, magsilbi sa mga customer,
At ang sahod ay kakarampot lang, pero tinitiis niya ang lahat para kay Leo. Andeng, bilisan mo nga dyan. Ang babagal mong kumilos. Akala mo prinsesa ka. Sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Opo, Aling Nena. Pasensya na po. Sagot na lang ni Andrea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sanay na siya. Isinasantabi na lang niya ang masasakit na salita. Habang nagpupunas siya ng mesa malapit sa bintana, may nahagip ang kanyang mga mata. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang tricycle na nakaparada. Bago ito sa lugar nila. At ang driver, nakatingin ito sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong tingin. Nakatitig ito, diretso sa kanya, na para bang binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Andrea ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. May kung anong kaba siyang naramdaman. Agad siyang umiwas ng tingin at pumasok sa kusina. Pero ramdam pa rin niya ang mga matang yon na nakasunod sa kanya. Sino siya? Buong araw, pakiramdam ni Andrea ay may nagmamasid sa kanya. Sa bawat paglabas niya para magtapon ng basura o tumanggap ng order. Nandoon pa rin ang tricycle. Nandoon pa rin ang lalaki. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito dahil sa anino ng puno at sa distansya, pero sapat na ang presensya nito para guluhin ang kanyang isipan. Nang matapos ang kanyang trabaho, mabilis niyang sinundo si Leo at naglakad pa uwi. Habang naglalakad sila sa masikip na iskinita, isang pamilyar na tunog ng tricycle ang narinig niya sa kanyang likuran. Bumagal ito pagdating sa kanilang tapat. Miss, sakay na ho kayo, sabi ng isang boses. Isang boses na, pamilyar? Napahinto si Andrea at lumingon. Ito ang lalaki kanina. Ngayon, mas malapit na siya. Mas malinaw na ang mukha nito. Payat, may balbas, at suot ang isang lumang sombrero na halos tumatakip sa mga mata nito. Pero may kung anong kislap sa mga matang yon na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Wag na po, sir. Salamat na lang. Malapit na rin naman kami. Magalang niyang tanggi, habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ni Leo. Hindi na nagsalita ang lalaki. Tumangulang ito at pinaandar muli ang tricycle, dahan-dahang lumampas sa kanila. Pero naramdaman ni Andrea ang mga mata nito na nakatitig sa kanila mula sa side mirror hanggang sa lumiko ito sa kanto. Pagdating sa kanilang bahay, hindi pa rin maalis sa isip ni Andrea ang lalaking iyon. May mali. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maintindihan. Naghahanda na siya ng hapunan nang may malakas na kumatok sa kanilang pinto. Nagulat siya. Hindi sila madalas magkaroon ng bisita. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Mang Tonyo, ang may-ari ng kanilang inuupahan. Andeng, kailangan nating mag-usap, sabi nito sa walang ganang boses. Tungkol po saan, Mang Tonyo? May isang mayamang kaibigan ako na interesadong bilhin ang buong lupa't bahay na ito. Diretsong sabi ng matanda. Kaya simula sa susunod na buwan, dodoblehin ko na ang upa mo. Kung hindi mo kaya, makakaalis ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Andrea. Doble? Halos hindi na nga niya mapagkasya ang kinikita niya para sa kasalukuyang upa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Pero Mang Tonyo, hindi po yata tama yon. Nangangatog niyang sabi. Wala nang tama-tama, Andeng. Negosyo ito. Magbayad ka o umalis ka. Sigaw nito bago siya tinalikuran. Napasandal si Andrea sa pinto. Nanginginig ang mga tuhod. Doble ang upa. Ang lalaking nagmamasid. Ang pakiramdam na may mali. Bigla, ang mga ito ay nag-ugnay sa kanyang isipan. Hindi kaya may kinalaman ang lalaking yon dito? Anak ko, ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco buong gabi. Isang sirang plakang hindi tumitigil. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog? Ang pundasyon ng kanyang pagkatao sa loob ng 5 taon. Ang galit, ang pagkamuhi, ang plano ng paghihiganti ay gumuho sa isang iglap. Pinalitan nito ng isang damdaming mas malakas
mas nakakatakot, at mas komplikado pagkalito. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi na dahil sa paghihiganti. Bumalik siya dahil kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang malaman ang totoo. Gaano man ito kasakit. Nakita niya si Andrea na lumabas mula sa kanilang maliit na barong-barong. May dalang isang bayong na mukhang mabigat. Naglalakad ito ng may pag-iingat, halatang nahihirapan sa bigat ng kanyang dala. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pinaandar niya ang kanyang tricycle at dahan-dahang minaneho ito sa direksyon ni Andrea. Nang malapit na siya, sinadya niyang bahagyang iliko ang manibela. Sapat lang para dumaan sa isang maliit na lubak na naging sanhi para bahagya siyang mawalan ng balanse. Ay! Nagpanggap siyang natumba ng bahagya at kasabay nito, sinadya niyang masagi ang bayong ni Andrea. Kumalat sa maruming kalsada ang laman ng bayong, ilang delata, mga gulay, at isang supot ng bigas na bahagyang nabutas. Naku po, gulat na sabi ni Andrea. Miss, pasensya na po. Ayos lang po kayo? Mabilis na sabi ni Marco. Bumaba agad ng tricycle para tulungan ito. Ito ang unang beses na magkakalapit sila ng ganito. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng shampoo nito. Ang amoy na dati ay hinahanap-hanap niya. Ayos lang ako, sagot ni Andrea, halatang inis pero pilit na pinipigilan. Pero yung mga pinamili ko? Ako na po, miss. Kasalanan ko, sabi ni Marco at mabilis niyang pinulot ang mga delata at gulay. Nang makita niya ang nabutas na supot ng bigas, hindi siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng pera sa kanyang bulsa. Heto po, pambili niyo ng bagong bigas. Pasensya na po talaga. Tinitigan ni Andrea ang perang inaabot niya. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang kislap ng pagdududa na para bang may hinahanap ito sa kanyang mukha. Hindi na kailangan. Aksidente lang naman, sabi nito. Pero tinanggap pa rin ang pera. Salamat. Kiko po pala. Pagpapakilala niya, inilahad ang kamay. Nag-atubili si Andrea bago tinanggap ang kamay niya. Andrea. Ang pagdika ng kanilang mga palad ay nagpadala ng isang boltahe ng kuryente sa buong katawan ni Marco. 5 taon. Ngayon lang ulit niya nahawakan ang kamay nito. Maya-maya, sa parke ng barangay kung saan naglalaro ang mga bata, nakita ni Marco si Leo na nakaupong mag-isa sa isang tabi. Malungkot na pinapanood ang ibang mga bata na kumakain ng ice cream. Humugot ng malalim na hininga si Marco. Lumapit siya, dala ang 2 stick ng murang ice candy na binili niya sa isang tindahan. Hi, bati niya sa bata. Tumingala si Leo, medyo nagulat. Gusto mo? Alok ni Marco. Iniabot ang isang ice candy. Nag-alinlangan ang bata at lumingon sa paligid. Hinahanap ang kanyang ina. Ako si Tito Kiko, sabi ni Marco sa pinakamalumanay niyang boses. Kaibigan ako ng mama mo. Nakita ko siya kanina sa palengke. Nawala ang pag-aalinlangan sa mukha ng bata at napalitan ng nangiti. Kinuha nito ang ice candy. Salamat po, Tito Kiko. Umupo si Marco sa tabi ng bata. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Anong pangalan mo? Leo po. Ang ganda naman ng pangalan mo, Leo. Tahimik silang kumain ng ice candy. Isang ngiti ilang ng bata ay sapat na para gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa batang ito, wala siyang nakikitang kasalanan. Wala siyang nakikitang pagkakamali. Ang nakikita lang niya ay isang inosenteng anghel, ang kanyang anak. Habang pauwi na, naglalakad lang siya sa likuran ni na Andrea at Leo. Binibigyan sila ng espasyo. Narinig niya ang pag-uusap ng 2 babae sa isang tindahan. Narinig mo ba, Mare? Dinoble raw ni Mang Tonyo ang upa kay Andeng. Naku, kawawa naman. Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Mabait pa naman niyang si Andeng. Napahinto si Marco. Doble ang upa?
Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Tonyo kagabi. May isang mayamang kaibigan ako na interesadong bilhin ang buong lupa't bahay na ito. Ang mayamang kaibigan. Siya iyon. Ang utos na yon ay galing sa kanya. Ibinigay niya sa kanyang mga tauhan bago pa man niya makita si Leo. Bahagi iyon ng kanyang orihinal na plano, ang unti-unting gipitin si Andrea hanggang sa wala itong mapuntahan at mapilitang lumapit sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Ang plano na yon ay hindi na para sa babaeng kinamumuhian niya. Ang plano na yon ay para na sa ina ng kanyang anak. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pinuntahan niya si Mang Tonyo. Maingat na walang ibang nakakakita. Hindi siya nagpakilala bilang si Marco de Villa. Nagpakilala pa rin siya bilang si Kiko. Mang Tonyo, narinig ko po ang problema ni Aling Andrea. Sabi niya, iniaabot ang isang sobrang puno ng pera. Eto po, bayad para sa isang taon niyang upa. Huwag niyo na lang pong sabihin na galing sa akin. Sabihin niyo na lang na nagbago ang isip ng kaibigan ninyo. Gulat na kinuha ni Mang Tonyo ang pera. Sinisipat-sipat ito. Sigurado ka, iho? Sino ka ba talaga? Isang nagmamalasakit lang po, sagot ni Marco, bago mabilis na umalis. Pagbalik niya sa tapat ng bahay ni na Andrea, nakita niyang nagiilaw pa ito. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Nakita niya si Andrea na nakaupo sa sahig, tinuturuan si Leo na magsulat. Ang eksena ay puno ng pagmamahal at simpleng kaligayahan. Isang pamilya, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang special phone na para lang sa mga importanteng tawag. Nakita niya ang pangalan sa screen. Isabela Gonzales. Napakunot ang noo niya. Si Isabela, ang dati niyang kaibigan sa kolehiyo at ngayon ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa real estate. Anong kailangan nito? Sinagot niya ang tawag. Marco darling, nabalitaan kong nagbabakasyon ka raw sa kung saang lupalop. Sabi ng matinis na boses ni Isabela sa kabilang linya. But my sources tell me you're frequenting a very unlikely place. Tondo? Really? What could possibly be in Tondo for a man like you? Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Paano nalaman ni Isabela? May sinusubaybayan lang akong investment, Isabela. Nothing that concerns you. Malamig niyang sagot. Narinig niya ang tawa ni Isabela. Oh, I'm sure. Just be careful, Marco. Baka kung anong pulutin mo dyan. You know how dirty that place can be. Pagkatapos ng tawag, napatingin siyang muli sa bintana ni na Andrea. Nararamdaman niyang hindi lang ito simpleng tawag. Ito ay isang babala. Habang pinagmamasdan niya si Leo na humahagik-gik dahil sa kiliti ng kanyang ina, isang tanong ang biglang pumasok sa isipan ng bata. Itinigil nito ang pagtawa at seryosong tumingin kay Kiko na nakasilip pa rin mula sa labas. Pero hindi si Kiko ang nakikita ng bata. Nakikita nito ang isang lalaking may malungkot na mga mata. Tumayo ang bata, lumapit sa bintana at itinuro si Marco. Napatingin si Andrea sa direksyong yon, ngunit mabilis na nakapagtago si Marco sa dilim. Lumingon si Andrea sa anak. Anong tinitingnan mo, anak? Seryoso pa ring nakatingin si Leo sa labas, sa lugar kung saan nagtago si Marco. Mama, sabi ng bata sa isang seryosong boses na hindi akma sa kanyang edad. Bakit po yung mata ni Tito Kiko? Kamukha ng mata ko pag tumitingin ako sa salamin. Malungkot din po. Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Marco, na nakarinig ng lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang simpleng tanong ng isang inosenteng bata ang sumampal sa kanya ng pinakamasakit na katotohanan. Ang tanong ng kanyang anak ay nag-iwan ng marka sa isipan ni Andrea. Bakit po yung mata ni Tito Kiko kamukha ng mata ko? Kinabukasan,
Hindi na niya nakita ang tricycle driver. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Siguro ay nagkataon lang ang lahat. Siguro ay napadaan lang talaga ito at masyado lang siyang nag-iisip. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagdating niya sa karinderya ni Aling Nena, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga kasamahan niyang dati ay binabati siya. Ngayon ay umiiwas ng tingin. Si Aling Nena naman ay nakatayo sa isang sulok, nakapamewang at matalim ang tingin sa kanya. Andeng, halika rito. Utos nito. Bakit po, Aling Nena? Tanong ni Andrea. Kinakabahan. Wala nang maraming tanong. Magligpit ka na ng gamit mo. Simula ngayon, hindi ka na nagtatrabaho rito. Walang emosyong sabi ng matanda. Parang nabingi si Andrea. Po, pero bakit po? May nagawa po ba akong mali? Huwag ka nang magkunwari. Sigaw ni Aling Nena. May nagsabi sa akin na may trabaho ka raw pala sa gabi. Isang babaeng may anak na, lumalandi pa kung kani-kanino. Ayoko ng iskandalo sa pwesto ko. Umalis ka na. Napatanga si Andrea. Ang mga salita ay parang mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa kanyang mukha. Saan nanggaling ang mga kasinungalingang yon? Hindi po totoo yan, Aling Nena. Malinis po ang konsensya ko. Pagmamakaawa niya, pero sarado na ang isip ng matanda. Itinuro nito ang pinto. Labas! Walang nagawa si Andrea kundi umalis. Dala ang kanyang maliit na bag at ang bigat ng isang akusasyong hindi niya maintindihan. Habang naglalakad siya sa iskinita, ramdam niya ang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang mga tingin na dati puno ng respeto, ngayon ay napalitan ng paghusga. Narinig niya ang mga bulungan. Siya pala yun. Kawawa naman ang bata, may inang ganyan. Sayang, mukha pa namang mabait. Parang dinudurog ang kanyang puso. Paano nangyari ito? Sa loob ng 5 taon, iningatan niyang mabuti ang kanilang reputasyon. Sa isang iglap, nawasak ang lahat. Pagdating sa bahay, ang problema niya ay nadagdagan pa. Sinalubong siya ni Mang Tonyo na may ngiti sa labi. "Oh, Andeng, mukhang may grasya ka," sabi nito. "May isang anghel na nagbayad ng upa mo para sa isang buong taon. Hindi mo na kailangang mag-alala." Imbes na matuwa, lalong kinabahan si Andrea. 1 taon? Sino ang gagawa niyon? Bigla, ang imahe ng tricycle driver, si Kiko, ang pumasok sa kanyang isip. Ang pagmamasid nito, ang biglaang paglapit, ang perang ibinigay nito para sa bigas. At ngayon, ito. Masyado ng maraming koinsidensya. Kinahapunan, habang nag-iisip kung saan siya hahanap ng bagong trabaho, nakita niyang muli ang tricycle ni Kiko na nakaparada sa di kalayuan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakaparada. May kausap itong isang babae, si Aling Nena. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang eksena. Nakita niyang may iniabot si Kiko na isang sobre kay Aling Nena. Pagkatapos noon ay tumango-tango si Aling Nena at umalis. Doon lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Andrea. Kahit pamali ang pagkakabuo niya rito. Siya ang may pakanan ng lahat. Inisip niyang marahil ay binayaran ni Kiko si Aling Nena para tanggalin siya sa trabaho at siya rin ang nagbayad ng upa. Pero bakit? Anong gusto ng lalaking ito sa kanya? Gusto ba nitong ipakita na siya ang tagapagligtas? Na sa gitna ng kawalan, sa kanya lang siya pwedeng umasa? Isang matinding galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Galit dahil sa panghihimasok. Galit dahil sa pagmamanipula. Hindi na siya nag-isip pa. Lumabas siya ng bahay at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Kiko. "Ikaw!" sigaw niya paglapit. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagsugod ni Andrea. "Andeng, anong problema?" "Huwag mo akong tawaging Andeng," matigas niyang sabi. "Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ginugulo ang buhay ko? Masaya ka na ba?"
Masaya ka na bang nakikita mo akong nawalan ng trabaho tapos ikaw ang magkukunwaring sasalo sa akin? Anong klase kang tao? Naguluhan si Marco. Teka, anong pinagsasabi mo? Anong nawalan ng trabaho? Hindi niya alam ang tungkol doon. Ang inutos lang niya sa tauhan niya ay tulungan si Andrea, hindi gipitin. Malinaw na may ibang kumikilos, Isabela. Huwag ka nang magpanggap, Kiko, o kung sino ka man. Huminga ng malalim si Andrea. Nanginginig ang boses sa pinaghalong galit at sakit. Nakita kita. Nakita kitang may inaabot kay Aling Nena. At ikaw din ang nagbayad ng upa, hindi ba? Akala mo ba maloloko mo ako sa maskara mo ng kabutihan? Akala mo ba dahil mahirap ako, pwede mo na akong paikutin sa mga palad mo? Hindi makasagot si Marco. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi nabubunyag ang kanyang pagkatao? Paano niya sasabihin na ang pera para sa upa ay pagtatama sa sarili niyang pagkakamali? At ang nakita niya kay Aling Nena ay pag-usisa sa biglaang pagpapatalsik sa kanya. Walang maniniwala. Hindi sa ganoon, Andrea. Nagkakamali ka ng iniisip. Sabi na lang niya sa isang mahinang boses, puno ng sakit dahil sa maling akala nito. Ngumisi si Andrea, isang ngising walang bahid ng saya, habang may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Talaga? Kung hindi ganoon, ano? Ano ang totoo? Sino ka ba talaga? Ang tanong ay parang isang dagang tumusok sa puso ni Marco. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Andrea, mga matang puno ng sakit, pagod. At ngayon, pagkamuhi para sa kanya, ang mga salitang binitawan ni Andrea ay tumatak sa isipan ni Marco na parang markang bakal. Sino ka ba talaga? Umalis siyang gulong-gulo ang isip. Ang akusasyon ni Andrea ay malayo sa katotohanan, pero paano niya ito mapapatunayan? Habang minamaneho niya ang tricycle pabalik sa condo unit na tinutuluyan niya sa Maynila, isang pangalan lang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Isabela. Sigurado siyang si Isabela ang may pakana ng pagpapatalsik kay Andrea sa trabaho. Ito ay isang galaw na tipikal kay Isabela. Subtil, tuso, at nag-iiwan ng lason. Ang tanong ay paano? Paano nalaman ni Isabela ang tungkol sa karinderya? Gaano kalawak ang network na ginagamit nito para manmanan siya? Pagdating sa kanyang unit, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si David. David, I need a full report on Andrea Reyes. Everything for the past 5 years. Kung saan siya nagtrabaho, kung sino ang mga naging kaibigan niya, lahat. I also want you to investigate what happened sa karinderya ni Aling Nena. Find out who talked to her. I want to know everything. Now. Utos niya. Ang boses ay malamig at may diin. Yes, sir. Mabilis na sagot ni David. Habang naghihintay, hindi mapakali si Marco. Naglakad-lakad siya sa kanyang maluwang na sala, pero pakiramdam niya ay sinasakluban siya ng mga pader. Ang imahe ng galit at nasasaktang mukha ni Andrea ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, dumating ang paunang report ni David sa email. Binuksan ito ni Marco nang may panginginig sa kamay. Ang report ay simple lang. Sa loob ng 5 taon, si Andrea Reyes ay namuhay ng marangal. Nagtrabaho siya sa iba't ibang legal na trabaho. Waitress, labandera, factory worker. Walang record ng kahit anong masama. Walang lalaking na involved sa kanya. Ang buhay niya ay umikot lang sa pagtatrabaho at pag-aalaga kay Leo. Ang bawat salita sa report ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. 5 taon. 5 taon siyang naniwala sa isang kasinungalingan. 5 taon niyang kinamuhian ang isang babaeng ang tanging ginawa ay magpakatatag para sa anak nila. Anak namin. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, tumunog ang kanyang cellphone, si Isabela. I have to see you, Marco. Let's talk about the Fort Bonifacio project. Dinner, tonight, my restaurant. Sabi nito sa kabilang linya,
Hindi nagtatanong kundi naguutos. Alam ni Marco na hindi ito tungkol sa proyekto. Ito ay isang laro ng kapangyarihan at kailangan niya itong laruin para malaman kung ano talaga ang alam ni Isabela. Sa isang mamahaling restaurant sa BGC, na pag-aari mismo ni Isabela, nagkita sila. Nakasuot si Isabela ng isang pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat. Ang kanyang ngiti ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay matalim. So, how's your investment in Tondo? Bungad nito habang umiinom ng wine. It's progressing. Tipid na sagot ni Marco. Really? I heard may mga problema raw. Mga alingas-ngas. Alam mo na, sa mga lugar na yon, madaling kumalat ang chismis. Isang maling salita lang. Pwedeng masira ang buhay ng isang tao. Sabi ni Isabela. Tinititigan si Marco sa ibabaw ng kanyang wine glass. What do you want, Isabela? Diretsong tanong ni Marco. Ngumiti si Isabela. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka nadadala ng emosyon mo, Marco. Remember what happened 5 years ago? You were blinded by love. At anong nangyari? Iniwan ka niya para sa pera. Some people never change. That's in the past, matigas na sabi ni Marco. Is it? Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. You know, technology is amazing. Ang mga bagay na akala mo'y nawala na, pwedeng bumalik sa isang click lang. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone kay Marco. At nandoon ito, ang litratong sumira sa kanilang dalawa, 5 taon na ang nakalipas. Ang litrato ni Andrea na may kasamang ibang lalaki, nakangiti at mukhang masaya. Sometimes, we need a little reminder of the past to make the right decisions for the future. Bulong ni Isabela. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang pagtataksil. Ang galit. Kahit na alam na niyang malinis ang record ni Andrea sa nakalipas na 5 taon, ang litratong yon ay may kapangyarihang guluhin ang kanyang isipan. Sino ang lalaking iyon? Ano ang totoong nangyari sa araw na yon? Bumalik si Marco sa Tondo na may mabigat na dibdib. Ang kanyang determinasyon ay nahaluan na naman ng laso ng pagdududa na itinanim ni Isabela. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig mismo mula kay Andrea ang katotohanan. Pagdating niya sa iskinita, isang eksena ang sumalubong sa kanya at muling nagwasak sa anumang natitirang tiwala sa kanyang puso. Doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakatayo si Andrea at sa harap niya, isang lalaki. Ang lalaking nasa litrato. Nakita ni Marco na may iniabot ang lalaki kay Andrea, isang makapal na bugkos ng pera. Kinuha ito ni Andrea. Pagkatapos, hinawakan ng lalaki ang balikat ni Andrea na para bang pinapakalma ito. Hindi na niya narinig ang pinag-uusapan daw nila. Hindi na niya kailangang marinig. Ang nakikita niya ay sapat na. Ang babaeng namuhay ng marangal. Ang babaeng walang ibang lalaki. Ang babaeng pinaniwalaan niya. Kahit sa isang saglit lang, lahat ay kasinungalingan. Tama si Isabela. Some people never change. Sa sandaling iyon, ang Marco de Villa na puno ng pagsisisi ay muling namatay. At ang nabuhay muli ay ang Marco de Villa na puno ng galit, sakit, at pagkamuhi. Ang perang nasa kamay ni Andrea ay parang may bigat ng 1,000 bato. Malamig, mabigat, puno ng masasamang alaala. Kuya David, sigurado ka ba rito? Tanong niya sa lalaking nasa harap niya, ang kanyang pinsan, ang lalaking nasa litratong sumira ng lahat. Andeng, patawarin mo ako, sabi ni David. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. 5 taon kong dinala ang konsensya ko. Ito lang ang paraan para makabawi ako kahit kaunti. Gamitin mo yan para kay Leo. 5 taon na ang nakalipas, ginamit ni Isabela Gonzales ang malaking pagkakautang ng pamilya nila para pilitin si David na maging parte ng kanyang masamang plano. Si David, na desperadong kailangan ng pera para sa operasyon ng kakanilang ina, ay walang nagawa
kundi sumunod. Ang kapalit ay ang pagkawasak ng buhay ng kanyang sariling pinsan. Ngayon, matapos makaipon, bumalik si David para subukang itama ang kanyang pagkakamali. Bago pa man makasagot si Andrea, isang pamilyar na sigaw ang naririnig niya mula sa loob ng kanilang bahay. "Mama! Mama!" Boses ni Leo, pero iba ang tono, mahina at parang nahihirapan. Mabilis na pumasok si Andrea sa loob, kasunod si David. Nakita nila si Leo na nakahiga sa banig, nanginginig at namumutla. Nang salatin ni Andrea ang noo nito, para siyang napaso sa taas ng lagnat. "Leo, anak, anong nangyayari sa'yo?" Natatarantang tanong ni Andrea. "Mama, ang sakit po ng tiyan ko at nahihilo po ako." Hirap na sabi ng bata bago ito nawalan ng malay. Ang mundo ni Andrea ay huminto. Ang galit, ang pride, ang mga alaala. Lahat ay naglaho. Isa lang ang mahalaga, ang kanyang anak. "Kuya, tulungan mo ako. Kailangan nating dalhin si Leo sa ospital." Sigaw niya. Binuhat ni David ang bata at mabilis silang humanap ng tricycle na magdadala sa kanila sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa loob ng emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Andrea ay palakad-lakad sa labas. Ang mga kamay ay magkayakap sa panalangin. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. "Sino po ang ina ng bata?" "Ako po, Dok. Ako po. Kumusta po ang anak ko?" "Mrs., malala ang kaso ng anak ninyo. Positive siya sa dengue. Critical na ang platelet count niya. Kailangan na siyang ma-admit at masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon," paliwanag ng doktor. "Sige po, Dok. Gawin niyo po ang lahat. I-admit niyo na po siya." "Kailangan niyo po munang mag-down payment sa cashier," sabi ng doktor. "Hindi namin siya mai-admit hanggat hindi kayo nakakapag-deposito." Parang gumuho ang mundo ni Andrea. Deposito, pera. Ang dalawang bagay na wala siya. "Dok, parang awa niyo na po. Wala po akong ganoong kalaking pera ngayon. Pwede po bang iligtas niyo muna ang anak ko? Babayaran ko po kahit magkano, kahit anong paraan." Pagmamakaawa niya, lumuluha. Umiling ang doktor. "Pasensya na po, Mrs. Policy po ng ospital." Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang prinsipyo at pride ay nawala. Ang mahalaga lang ay ang buhay ng kanyang anak. Lumingon siya kay David. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. "Kuya, yung pera." Walang pag-aalinlangan na inabot ni David ang sobrang dala niya. Ang pera na simbolo ng kanilang masakit na nakaraan ay biglang naging simbolo ng kanilang tanging pag-asa. Kinuha ni Andrea ang pera. Walang pag-aalinlangan. Walang pride. Para kay Leo, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagtanggap sa perang naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang buhay. Nagmamadali siyang tumakbo papuntang cashier, pero sa pagliko niya sa isang pasilyo, isang pamilyar na figura ang kanyang nabunggo. Isang lalaking nakasuot ng simpleng damit pero may aura ng kapangyarihan. Si Kiko. O mas tamang sabihin, si Marco. Dahil sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, walang suot na sombrero, walang anino, kitang-kita niya ang mukhang 5 taon niyang sinubukang kalimutan. Ang panga, ang ilong, ang mga matang iyon na ngayon ay puno ng galit at pagkasuklam habang nakatingin sa perang hawak niya. Nabitawan ni Andrea ang pera. Ang mga piraso ng papel ay nagsikalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Nakatayo lang silang dalawa roon sa gitna ng abalang pasilyo, nakatingin sa isa't isa. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan. Pero bago pa man may makapagsalita sa kanila, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanila. "Excuse me po, kailangan po ng pasyenteng si Leo Reyes ng blood transfusion agad-agad. Type O negative po ang dugo niya. Isang napakabihirang blood type. Mayroon po ba sa inyo ang may ganitong dugo?" Ang tanong ng nurse ay parang isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa.
Napatingin si Andrea kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at isang bagong pagsusumamo. Dahil alam na alam niya kung sino ang nag-iisang taong kilala niya na may ganoong klaseng dugo. Tama si Isabela. Tama siya sa lahat. Ang mga babaeng tulad ni Andrea ay hindi nagbabago. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa kanyang sarili habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan palayo sa tondo. Ang imahe ni Andrea na tumatanggap ng pera mula sa lalaking iyon ay isang dagang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Tapos na. Aalis na siya. Babalik na siya sa dati niyang buhay. Hahayaan na niya si Andrea na mabulok sa mundong pinili nito. Iyon ang nararapat sa kanya. Pero habang papalayo siya, isang boses sa kanyang isipan ang hindi tumitigil. Si Leo. Paano ang bata? Paano ang inosenteng batang walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang ina? Paano ang batang may mga matang katulad ng sa kanya? Hindi niya natiis. Sa halip na umuwi, ibinalik niya ang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para sa huling pagkakataon, gusto niyang masigurong ayos lang ang bata bago niya ito talikuran ng tuluyan. Sinundan niya sila. Nakita niya ang pagmamadali. Ang pag-aalala. Nakita niya silang pumasok sa ospital. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at nagmasid. Ang puso niya, sa kabila ng galit ay hindi mapakali. Nang marinig niya ang usapan ng dalawang nurse tungkol sa isang batang pasyente na may dengue na nangangailangan ng agarang pagsasali ng dugo, isang matinding kaba ang kanyang naramdaman. At nang banggitin nila ang pangalan, Leo Reyes, bumaba siya ng sasakyan at naglakad papasok ng ospital na parang isang taong wala sa sarili. Ang galit niya kay Andrea ay biglang napalitan ng isang mas malakas na emosyon. Takot. Takot na baka may mangyaring masama sa bata. At doon, sa isang pasilyo, nagtama ang kanilang mga landas. Nakita niya ang pera sa sahig. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Andrea. Pagkatapos ay dumating ang nurse. Dala ang balitang parang isang hatol. Type O negative. Ang dugo niya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang galit, ang pagdududa, ang nakaraan. Isa lang ang nasa isip niya, kailangang mailigtas ang bata. Ako, sabi niya sa nurse, ang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Type O negative ang dugo ko. Saan ako pupunta? Gulat na napatingin sa kanya ang nurse at si Andrea. Walang tanong-tanong na iginiya siya ng nurse papunta sa blood bank ng ospital. Iniwan niya si Andrea na nakatulala sa pasilyo, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pagkatapos ng mabilis na proseso ng pagkuha ng dugo, lumabas si Marco na medyo nahihilo. Pero ang isip ay malinaw na ngayon. Ang pag-aalala para sa buhay ni Leo ang naghugas sa lahat ng lason na itinanim ni Isabela sa kanyang isipan. Habang naglalakad pabalik, nakita niya ang lalaking kasama ni Andrea, si David, na nakatayo sa isang sulok, hindi mapakali. Doon ang galit ni Marco ay muling nag-apoy, ngunit sa ibang direksyon. Hindi na ito galit ng isang lalaking pinagtaksilan. Ito ay galit ng isang ama. Nilapitan niya si David at walang sabi-sabing itinulak ito sa pader. "Sino ka?" Gigil na tanong ni Marco. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Anong kailangan ninyo kay Andrea? Pera? Binayaran ba kita para lumayo sa kanya noon at ngayon bumabalik ka para sa mas marami pa?" Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni David. "Sir, hindi po ganyan." "Huwag mo akong tawaging sir," sigaw ni Marco. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kwelyo nito. "Nakita ko ang litrato. 5 taon kong dinala ang litratong yon. At nakita ko ang pag-aabot mo ng pera kanina. Sagutin mo ako. Magsabi ka ng totoo, kundi sa kulungan ka pulutin." Ang banta, ang galit sa mga mata ni Marco, at ang bigat ng konsensya
na 5 taon na niyang dinadala ay sapat na para mabasag ang pagkatao ni David. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang lalaking matikas ay biglang naging isang kaawa-awang nilalang. "Patawad po, patawad," hikbi ni David. "Wala po kaming relasyon ni Andeng. Magpinsan po kami." Natigilan si Marco. "Ano? Pinsan niya po ako," muling sabi ni David, nanginginig. "At ako po ang ginamit ni Isabela Gonzales para sirain ang buhay ninyo." Parang isang malakas na kulog ang tumama sa pandinig ni Marco. "Isabela? Anong sinasabi mo?" At doon, sa isang tahimik na sulok ng ospital, habang ang buhay ng isang bata ay nakasalalay sa balanse, ibinunyag ni David ang lahat. Ikinuwento niya kung paano ginamit ni Isabela ang utang ng kanilang pamilya, kung paano siya pinilit na magpanggap at magpakuha ng litrato kasama si Andrea. Ikinuwento niya kung paano sila tinakot ni Isabela para manahimik at kung paanong ang perang ibinibigay niya ngayon kay Andrea ay hindi bayad, kundi isang paraan ng paghingi ng tawad. Bawat salita ni David ay isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Marco. Ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng kinamuhian niya, ang babaeng sinaktan niya. Lahat ay dahil sa isang kasinungalingang perpektong binuo ng isang babaeng akala niya ay kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang anino ang tumakip sa kanila. "Bitawan mo siya." Boses ni Andrea, malamig, walang emosyon. Dahan-dahan lumingon si Marco. Nakatayo roon si Andrea. Ang muka ay pagod, ngunit ang mga mata ay matatag. Nakatingin ito hindi sa pinsan niya, kundi diretso sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Marco si David. Humarap siya kay Andrea. Ang buong mundo nila ay lumiit sa espasyong namamagitan sa kanilang dalawa. Wala na si Kiko. Ang nakatayo sa harap ni Andrea ngayon ay ang lalaking buo niyang minahal at buo ring sumira sa kanya. Nanginginig na binuka ni Marco ang kanyang mga bibig. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang ipaliwanag. Pero isa lang ang lumabas. "Andeng, ako to, si Mako." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Andrea. Isang nangiting puno ng sakit na hindi na yata kayang paghilumin ng panahon. At pagkatapos, sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ni Marco, itinaas ni Andrea ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "Alam ko," bulong ni Andrea, habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Alam ko, mula pa sa simula." Ang sampal, ang mga salita. "Alam ko." Para kay Marco, mas masakit pa ito kaysa sa katotohanang galing kay David. Mas masakit pa sa 5 taon ng maling akala. Ang ibig sabihin nito, sa lahat ng araw na nagpanggap siyang si Kiko, sa lahat ng kanyang pagmamasid at paghuhusga, alam ni Andrea, alam niya kung sino talaga siya. At tiniis niya ang lahat ng iyon. Tiniis niya ang presensya ng lalaking sumira sa kanyang puso, na ngayon ay nagbabalat kayo para muling guluhin ang kanyang buhay. Ang bigat ng katotohanan iyon ay halos magpabagsak kay Marco. "Paano?" Iyon lang ang salitang nagawa niyang itanong. Ang boses ay basag. Tinitigan siya ni Andrea. Ang nag-iisang butil ng luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang pisngi. "Ang mga mata mo." Simpleng sagot niya. "Kahit kailan, hindi mo kayang itago ang lungkot sa mga mata mo. Ganoon na ganoon ang mga mata ng anak ko." Ang bawat salita ay isang hiwa sa kaluluwa ni Marco. Ang koneksyon na nakita ng isang inosenteng bata ay ang koneksyon na hindi niya kailanman nakita dahil nabulag siya ng galit. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor na tumingin kay Leo kanina. Ang atensyon nilang lahat ay napunta rito. "Stable na ang bata," anunsyo ng doktor. Nakatulong ng malaki ang agarang pagsasalin ng dugo, pero kailangan pa rin siyang bantayan ng maigi. "Ililipat na namin siya
sa isang private room para sa masusing obserbasyon. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang lahat. Sa isang saglit na wala ang galit at sakit. Sa isang saglit, sila ay naging dalawang magulang na nag-aalala para sa kanilang anak. At sa sandaling iyon, bumalik si Marco de Villa, ang bilyonaryo, ang CEO, ang taong kayang paganahin ang lahat sa isang salita lang. Humarap siya sa doktor. I want him in the best suite this hospital has. Kunin ninyo ang pinakamagaling na pediatrician sa buong Maynila. Dalhin ninyo rito. I don't care about the cost. I will pay for everything. Utos niya, ang boses ay puno ng awtoridad na matagal niyang hindi ginamit. Gulat na napatingin ang doktor at si David. Pero si Andrea hindi. Tinitigan niya si Marco na may halong pait. Ganyan kadali para sa'yo, di ba? Sabi niya sa isang mahinang boses na puno ng sakit. Pera. Laging pera ang sagot. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco ng mas malakas pa kaysa sa sampal. Iyon ang eksaktong bagay na inakusa niya rito. Namukha itong pera, isang kabalintunaan na puno ng lason. Humarap si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisising hindi na kayang itago. Wala na ang galit. Wala na ang paghuhusga. Ang natira na lang ay isang lalaking basag na basag sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubusan. Patawarin mo ako, Andeng, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Isang malaking tangang pagkakamali. Nabulag ako ng pride ko, ng galit. Hindi ako nakinig. Hindi ako nagtanong. Hinusgahan kita nang hindi ko alam ang buong kwento. Patawarin mo ako. Walang sagot. Nakatitig lang si Andrea sa kanya. Ang mga mata ay parang isang malalim na balon na walang katapusang kalungkutan. May kasalanan ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Marco, humakbang palapit. Pero may mas malaking kasalanan si Isabela sa ating dalawa, sa pamilya natin. Sa pagbanggit ng salitang pamilya, bahagyang nanginig ang mga balikat ni Andrea. Hindi ko na maibabalik ang 5 taon na ninakaw niya sa atin. Sabi ni Marco, ang boses ay nagiging matigas na ngayon dahil sa isang bagong determinasyon. Pero sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Bawat kasinungalingan, bawat paghihirap mo, bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo at ng anak natin. Pagbabayaran niya ang lahat ng iyon. Ang pangako ay binitawan sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig, kundi isang pangako ng hustisya. Isang deklarasyon ng digmaan. Nakatitig lang si Andrea sa kanya. Ang mga mata ay blanko. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pagkatapos, walang salitang tinalikuran niya si Marco at naglakad papunta sa direksyon kung saan dadalhin si Leo. Iniwan niya si Marco kasama si David sa pasilyo, 2 lalaki mula sa magkaibang mundo na pinag-ugnay ng kanilang mga pagkakamali at ng isang katotohanang ngayon palang nagsisimulang lumabas. Ang mga maskara ay bumagsak na at ang haharapin nila sa susunod na mga araw ay mas mahirap pa kaysa sa 5 taon ng kasinungalingan. Ang suite sa ospital ay parang isang 5-star hotel room, malayo sa masikip na barong-barong na tinirhan nila Leo sa loob ng 5 taon. May malambot na kama, malaking telebisyon, at isang bintanang tanaw ang buong syudad. Pero para kay Andrea, ang lugar na ito ay parang isang gintong hawla. Si Marco, sa kabilang banda, ay gumalaw ng may bilis at bagsik na parang isang bagyo. Ang kanyang pagbabalik sa mundo ng korporasyon ay biglaan at walang awa. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang legal team. I want to destroy Gonzales Industries. Sabi niya sa telepono, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Dig up everything, every illegal transaction, every tax evasion case, every dirty secret she has. I don't care what it takes. I want her ruined. Sa loob lamang ng 24 na oras,
Ang buong puwersa ng De Villa Corporation ay bumagsak kay Isabela Gonzales. Inilabas ni Marco sa media ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ni David na nakarecord, mga bank transaction na nagpapatunay ng panunuhol ni Isabela sa mga taong nagpakalat ng tsismis laban kay Andrea. At ang orihinal, hindi inedit na mga litrato na nagpapakitang magpinsan lang talaga sila ni David. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ang pangalan ni Isabela Gonzales, na dating simbolo ng tagumpay at ganda, ay naging simbolo ng kasinungalingan at paninira. Ang kanyang mga stocks ay bumagsak. Ang kanyang mga business partners ay nagsimulang umatras. Ang kanyang mundo, tulad ng ginawa niya kay Marco 5 taon na, ang nakalipas, ay gumuho. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Marco ay nasa ospital, tahimik na nakabantay sa labas ng kwarto ni Leo. Hindi siya pumapasok maliban kung kailangan. Alam niyang kailangan ni Andrea ng espasyo. Ang presensya niya ay sapat na para iparamdam ditong hindi na sila nag-iisa. Isang hapon, habang natutulog si Andrea sa sofa sa loob ng kwarto, nagising si Leo. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay hindi ang kanyang ina. "Tito Kiko?" Mahinang tawag ng bata. Pumasok si Marcos sa kwarto. Ang puso niya ay parang pinipiga sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon, isang pangalang simbolo ng kanyang panloloko. "Leo," sabi niya, umupo sa tabi ng kama. "Ako to." Tinitigan siya ng bata. "Hindi po kayo si Tito Kiko. Ang ganda po ng damit ninyo." Napangiti si Marco ng mapait. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. "Si Tito Kiko at ako, iisang tao lang, kampeon. Nagbihis lang ako." Ang paliwanag ay simple, pero para kay Marco, iyon ang pinakamahirap na pag-amin na ginawa niya. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang babaeng nakapulang bestida. Ang muka ay puno ng galit at desperasyon. Si Isabela. Sa paanong paraan ay nalusutan niya ang security. "Marco!" sigaw nito. "Anong ginawa mo? Sinisira mo ako." Agad na tumayo si Marco, itinago si Leo sa kanyang likuran. Humarap siya kay Isabela. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Ang tinatanim ay siyang inaani, Isabela. Ibinabalik ko lang sa'yo ang pabor na ginawa mo sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa babaeng yan." Nandidiring turo ni Isabela kay Andrea, na nagising na at gulat na nakatingin sa eksena. "Isang babaeng galing sa putikan. Ipinagpalit mo ako, ang partnership natin, ang lahat para sa kanya." "Hindi kita ipinagpalit sa kanya," matigas na sabi ni Marco. "Dahil sa simula pa lang, hindi ka naging pagpipilian. Ang pinili ko ay ang pamilya ko. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Natawa si Isabela, isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. "Pamilya? Akala mo ba ganun lang kadali yun? Akala mo ba mapapatawad ka niya? Kahit na manalo ka sa laban na to, talo ka pa rin, Marco. Dahil hindi mo na siya makukuha muli. Hinding-hindi na." Dumating ang mga security at kinaladkad si Isabela palabas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa maglaho. Naiwan ang katahimikan sa loob ng kwarto. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Kinabukasan, idineklara ng mga doktor na magaling na si Leo at pwede nang umuwi. Ang saya na dapat naramdaman ni Marco ay napalitan ng kaba. Ngayon, kailangan na nilang harapin ang totoong mundo. Pumasok siya sa kwarto para tulungan silang mag-impake, pero wala na si Andrea at Leo. Ang naiwan na lang sa ibabaw ng kama ay isang puting sobre. Nanginginig na binuksan ito ni Marco. Sa loob, isang maikling sulat. Isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Andrea. "Marco, salamat sa pagligtas sa buhay ng anak natin. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa'yo. Pero ang basag na salamin, gaano man kapilit na buuin, ay hinding-hindi na maibabalik sa dati. May mga sugat na masyadong malalim para maghilom.
Patawarin mo ako, pero kailangan namin ng kapayapaan. Isang buhay na malayo sa lahat ng sakit. Huwag mo na sana kaming hanapin. Andrea, ang bawat salita ay isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Marco. Nawala si Isabela, nanalo siya sa laban, pero sa huli, tama ang sinabi nito, talo pa rin siya. Lumipas ang 3 buwan. Ang hangin sa probinsya ng La Union ay sariwa at may dalang amoy ng alat mula sa dagat. Ito ang bagong mundo ni na Andrea at Leo. Isang mundong simple, payapa, at malayo sa anumang anino ng nakaraan. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na inuupahan malapit sa dalampasigan. Si Andrea ay nagtatrabaho sa isang maliit na resort bilang all-around staff habang si Leo naman ay pumapasok sa isang lokal na eskwelahan. Dito, walang nakakakilala sa kanila. Walang mapanghusgang mga mata, walang masasamang bulungan. Sila ay si Aling Andeng at ang kanyang masayahing anak na si Leo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Andrea ang kapayapaan. Ang sakit ay nandoon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Pero hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang bawat pagsikat ng araw, ang bawat paghampas ng alon, ang bawat halakhak ni Leo ay unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Isang hapon, habang pauwi sila mula sa eskwela, nagyaya si Leo na magpalipad ng saranggola. Pumunta sila sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel dahil sa palubog na araw. Habang masayang tumatakbo si Leo, hawak ang tali ng kanyang saranggola. Naupo si Andrea sa buhangin at pinanood ang kanyang anak. Ang kanyang anak, malusog, masaya, at puno ng buhay. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may isang pamilyar na anino siyang natanaw sa di kalayuan. Isang lalaking nakatayo malapit sa mga bato, tahimik na nakatingin sa kanilang direksyon. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at khaki shorts. Ang mamahaling relos ay wala na. Ang sapatos na gawa sa Italy ay napalitan ng simpleng tsinelas. Pero kahit gaano pa kasimple ang kanyang suot, kilalang-kilala ni Andrea ang tindig na yon. Si Marco. Isang matinding kaba ang biglang bumalot sa puso ni Andrea. Anong ginagawa niya rito? Paano siya nahanap? Ang kapayapaang ilang buwan niyang iningatan ay biglang nanganganib na muling mawasak. Agad siyang tumayo. Handang tawagin si Leo para umuwi, pero may pumigil sa kanya. Si Marco ay hindi lumalapit. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito roon, binibigyan sila ng malawak na espasyo na para bang isa lang siyang estranghero na nagmamasid sa paglubog ng araw. Walang pagbabanta sa kanyang tindig. Ang tanging naroon ay isang aura ng kalungkutan at pag-iisa. Kinabukasan, nandoon ulit siya, sa parehong lugar. Tahimik na nagmamasid, hindi lumalapit, hindi gumagawa ng eksena. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, napagtanto ni Andrea na ilang araw na pala siyang naroon. Napansin niya ito sa resort kung saan siya nagtatrabaho. Nag-check-in ito bilang isang ordinaryong guest, gamit ang ibang pangalan. Hindi ito naghahanap ng atensyon. Hindi ito nagpapakita ng yaman. Ang tanging ginagawa nito ay umupo sa dalampasigan mula umaga hanggang hapon, nagbabasa ng libro, at sumususulyap sa kanilang direksyon paminsan-minsan. Hindi ito ang Marco de Villa na kilala niya. Hindi ito ang aroganteng bilyonaryo o ang naghihiganting si Kiko. Ito ay ibang tao. Isang taong mukhang nawawala. Isang hapon, hindi na napigilan ni Leo ang kanyang kuryosidad. Habang naglalaro siya sa buhanginan, natanaw niya ang lalaking laging nakatingin sa kanila. Ang mukha nito ay pamilyar. Ang malungkot na mga mata nito ay pamilyar. Bigla, sa isang pagsigaw na puno ng purong saya at pagkilala, itinuro niya ang lalaki. "Mama! Mama! Si Tito Kiko!" Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa tahimik na dalampasigan. Bago pa man makakilos si Andrea, ang kanyang anak ay tumatakbo na.
Tumatakbo papalapit sa lalaking sinubukan niyang iwasan. Tumatakbo papalapit sa ama nito. Napatayo si Andrea, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang takot at pag-iingat ay naglalaban sa loob niya. Gusto niyang habulin si Leo, gusto niyang ilayo ang kanyang anak. Pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa buhanginan. Nakita niya kung paano lumuhod si Marco para salubungin ang kanilang anak. Nakita niya ang gulat at hindi mapantayang saya sa mukha ni Marco nang yakapin siya ni Leo. Nakita niya ang mga luhang tahimik na bumagsak mula sa mga mata ng lalaking akala niya ay gawa sa bato. At sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang mag-ama sa ilalim ng papalubog na araw, isang katotohanan ang tumama kay Andrea. Maaari niyang takbuhan ang nakaraan. Maaari niyang iwasan si Marco, pero hindi niya maaring ipagkait kay Leo ang karapatang makilala ang kanyang ama. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Ang pagpapatuloy ng pagtakbo o ang pagharap sa pinakamahirap na kabanata ng kanilang buhay. Ang pagpapatawad. Ang yakap ng maliliit na braso ni Leo sa kanyang leeg ay ang pinakatotoong bagay na naramdaman ni Marco sa buong buhay niya. Mas totoo pa sa lahat ng perang nasa bangko niya. Mas totoo pa sa lahat ng gusaling pag-aari niya. Hawak niya ang kanyang anak. Sa wakas, hawak na niya ang kanyang anak. Tito Kiko, bakit ka po umiiyak? Tanong ng bata. Ang inosenteng mga daliri ay pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Umiling si Marco at ngumiti. Luha ito ng saya, kampeon. Dahil nakita na ulit kita. Bumitaw siya sa pagkakayakap at tumingin sa direksyon kung nasaan si Andrea. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw. Ang muka ay hindi mabasa. Ito na yon, ang sandali ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang kamay ni Leo, at sabay silang naglakad palapit kay Andrea. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang ang katahimikan ng papalubog na araw ang unang magsalita para sa kanila. Hindi ako naparito para guluhin kayo. Panimula niya, ang boses ay mahinahon at puno ng sinseridad. Hindi ako naparito para bawiin ka o para pilitin kang bumalik. Nandito ako para humingi ng tawad sa paraang hindi kayang bilhin ng pera. Tumingin siya sa mga mata ni Andrea. Patawad, Andeng. Patawad sa hindi ko pakikinig. Patawad sa hindi ko pagtitiwala. Patawad sa 5 taon ng sakit na tiniis mong mag-isa. Pinakinggan ni Andrea ang bawat salita. Ang sorry na 5 taon niyang hinintay. Pero hindi na ito kasing sakit ng dati. Ang galit ay napalitan na ng pagod. At ang pagod ay nagbigay daan sa isang uri ng pagtanggap. Nakita niya ang pagbabago kay Marco. Wala na ang yabang, wala na ang galit. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking pinagkaitan din ng pagkakataon. Ang pagkakataong maging isang ama. Bakit ngayon lang, Marco? Bakit ngayon ka lang natutong magpakumbaba? Tanong din niya, hindi para manumbat, kundi para maintindihan. Dahil inakala kong ang kayamanan ay nasa mga building at bank accounts. Sagot ni Marco. Ang tingin ay bumaba sa batang hawak ang kanyang kamay. Pero sa loob ng 3 buwan na wala kayo, nalaman kong bangkarote pala ako. Bangkarote sa mga bagay na pinakamahalaga. May inabot si Marco na isang folder kay Andrea. Ano to? Tanong niya. Ibinenta ko ang kalahati ng aking kumpanya. Paliwanag ni Marco. Ang perang iyon ay inilagay ko sa isang foundation. Ang Leo Reyes Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga single mothers at mga batang nangangailangan tulad ng ginawa mo sa Tondo. Ikaw ang mamamahala nito, Andeng. Ito ang paraan ko para sabihin ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. At ikaw ang pinakamayamang taong kilala ko. Napatulala si Andrea. Hindi niya ito inaasahan. Hindi ito suhol. Ito ay pagkilala, isang pagpapatunay sa lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, pagpapatuloy ni Marco.
At hindi ko hinihiling na mahalin mo akong muli. Ang tanging hinihiling ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama kay Leo. Hayaan mo akong bumawi sa kanya kahit sa paunti-unting paraan. Tumingin si Andrea sa kanyang anak. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Leo habang nakahawak ito sa kamay ng kanyang ama. Isang kumpletong saya na hindi pa niya nakikita noon. Alam na niya ang sagot. Ang pagpapatawad, Marco, ay isang mahabang proseso. Hindi ito nakukuha sa isang araw, sabi niya, at nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng balikat ni Marco. Pero, dagdag niya, ang isang bagong simula, pwedeng mag-umpisa ngayon. Isang ngiti, isang totoong ngiti, ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinatabunan ng lungkot na matagal nang namahay roon. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi nila alam kung kaya pa ba nilang buuin ang kanilang nasirang pag-ibig. Pero sa sandaling iyon, sa dalampasigan ng La Union, habang ang araw ay tuluyang lumulubog, isang bagay ang sigurado. Silang tatlo, magkakasama. Papa, biglang sabi ni Leo, nakatingin kay Marco. Bukas po, gagawa ulit tayo ng sandcastle? Napatingin si Marco kay Andrea, naghahanap ng pahintulot. Tumango si Andrea, isang maliit na tango na may kasamang isang munting na ngiti. Lumingon si Marco sa kanyang anak, ang puso ay umaapaw sa pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Araw-araw, anak, sagot niya. Nandito lang si Papa, araw-araw. At doon, sa harap ng papalubog na araw, isang bagong umaga ang kanilang sinimulan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Hindi ko itatanggi habang isinusulat ko ang mga tagpo sa ospital kung saan nag-aagaw buhay si Leo. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Bawat salita ay may dalang pighati, ngunit may kasama ring pag-asa. Dahil ang istoryang ito ay isinilang mula sa isang simpleng paniniwala na nasaksihan ko mismo sa tunay na buhay. Na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may isang munting liwanag na nag-aabang sa dulo. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto at ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit naniniwala rin ako na ito ang dalawang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Ang pagpapatawad ay isang butil na kapag itinanim sa isang pusong nasugatan, maaaring magbunga ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Andrea, sa kabila ng 5 taon ng sakit at kasinungalingan, kaya niyo rin bang buksan ang inyong puso at magpatawad? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, isang like at share po ay malaking tulong na para maabot pa natin ang mas maraming tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Ang Maskara ng Kahapon. Ang kwento ay para sa YouTube Audio Drama Channel, ang inyong kwentista. Pag-ibig sa likod ng luha,